Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tapos na natin reviewin ang titulo 2024 at ang nagkampiyon si Pamoso. Ngayon naman, dako tayo sa isa sa mga gusto kong nangyayari sa liga. 'Di ba? Aminin ko naman sa inyo, ito yung isa sa mga gusto kong napapanood. So ano 'yon? Yung champ versus champ, 'di ba? So ayun, tulad ng mga champ versus champ na nangyari before sa FRBL, sa Flip Top, naka-compile 'yon, 'di ba? Sa YouTube channel natin, naka-playlist 'yon. Yung Dave Denver versus Lord Manuel na nangyari sa FRBL, 'di ba? Yung Pistol versus J Black, yung Pistol versus Invictus at marami pang iba, 'di ba? Ngayon, eto, dagdag natin sa collection natin. Mention ko lang pala yung Lux Artist versus C-Rhyme, nandun na rin, 'di ba? Na-review na rin natin 'yun. So, champ versus champ. So, ngayon dagdag sa collection natin, guys, Lux Artist versus Pamoso. Magandang battle kasi nung naglaban si C-Rhyme at si Lux Artist, para sa akin ang boto ko doon C-Rhyme, pero the official na nanalo was Lux Artist. Ngayon, Pamoso naman na halos kaka-champion lang, 'di ba? Titulo 2022 champ versus titulo 2024 champ ang magiging labanan. So ayun, hindi na ako magbibigay ng insight sa kanila. Sa tingin ko, pareha silang may angulo or linya about sa pagiging kampiyon nila. Magandang battle to. So exciting. At excited na rin ako mapanood to. So, game. Tara! Ah! Game. Game! Ani puwersa ng pulo, damn! Tapos Lux Artist ang kalaban. Tsak babalentong yan sa stage. Parang hinagis sa bakbakan. Ngayong mag-aalas share na nako, game! Hastang manyakis na magalang kasi 3 rounds kung buburatin tong may hati sa pangalan. Kung malaati kay si King Martin mukhang titi sa malapit, ito feeling natatangi, hawig ni Bibi, gandang hari. Gumagamit niya ng gay linggo, malaserdeo, pambaklaan na yung pen game. Kaya ka nahahambing kay Unico, parehas kayong mermaid. Sabi niya kay Luminous, sa gabi ako'y dilat like si Magda. Hinambing niyo sarili kay Magdalena, puta, kadiri itong si Coops. Mahirap pala itong nagpupuyat, biglang nagiging prostitute. Pwedeng nakapit patalim dyan si Haktis na sanay. Sa battle maglandi ang pakay, imbis magpalanding ng punchline. Usapang profile, reference ang laging ina-apply nitong nerdong sintok. Basic nga lang sa mga minor leagues yung major skill mo. Si Madri, panay reference din sa laban namin. Pero bigo, kaya sa akin karir, dagdag ka bilang reference sa magandang resume ko. Okay. Puro anime at movie reference, wala namang bilang sa bakbakan. Ano pa silbi ng reference mong niyayabang ko sa flip top, di ka na tinawagan?
Sa mundo ng battle rap, napaka-whack, one-dimensional lang ang tangan. Oo, may lock sa galaxy, pero wala kang kalawakan. Mukhang bibigyan palagi si Picasso. Malamang to mapahamak. Ako rin naman, P. Kaso, mga gawa ko pang wasak. Inalas na kay Bato. Ayan, sunod-sunod na. Ang pangsang kaharap sa kasawian ko yan dadalhin. Kasi kung tinumba na yan ng Dark Knight, tsak ikamamatay niyan ay Paladin. Paladin. At spirit power, sa tingin ko ay kapos. Pag sa akin hirit umatos. Ano pang laban ng mantra ko yung multong Asper, hindi nga tumagos. Okay. Sa cash prize ng finals, meron siyang jersey. Angas daw, may uniform. Kaso natapat ka sa naka-hoodie. Kaso natapat ka sa shooter na may hoodie, kaya ka magtatamo ng bullet holes. Bulag tato sa kanyang home court. Walang ligtas, sagad tigok. Sa may sariling hood, naka-jersey. Butas-butas, harap likod. Gun bars, pwesta lang kong AK para kay Ian Kane, pang barubal, malang anti-kupal. Tangina. Poster maker ng pulo na artist kulo, dadalas ng disenyo ko mas brutal. Sa imagery, wala akong takas. Kahit may mantra pa yung ritual, makikita nyo balagpag sa akin to on screen na parang AK ko pang visuals. Parang man ng art, ito'y matic pulit. AK visuals, okay. Kahit may mantra pa yung ritual, makikita nyo balagpag sa akin to on screen na parang AK ko pang visuals. Baril man ng art, ito'y matic punit, violent at dark, o graphic content. Si Mr. Salonga ay salonggan madadali ng mga linya ko tirada. Talagang babaliktad dyan si Ian Kin. Ang linya to kinaya. Kaya sinadya. Puking ina, lupit. Kitang salubungin sa akin pagbalik. Di ba't parang iba? Huwag mo na sabihin parating ka pa lang sa lugar mo, binaba na kita. Ooh. Ay, wala ba? Ganyan natin. Whew. Wala nang dapat pag-usapan sa round 1 ni Pamoso, guys. Siksik. Nasa gitna pa lang tayo ng round 1 ni Pamoso. Sunod-sunod na yung punchlines, yung punto. Hindi ko na iisa-isahin, ha. Hindi ko na iisa-isahin yung mga linya na nagustuhan ko doon. Pero sobrang, alam mo yun, kinis ng latag, sobrang linis, sobrang smooth. Mas buo na yung mas buo na yung loob ni Pams Mas may diin na yung niya bawat verses niya compare sa nung nasa tournament pa siya, 'di ba? Pero ang ganda nung latag, men. Sunod-sunod AK visuals, 'di ba? Yung mga reference niya, yung hoodie, gun bars, diba? Marami. Hindi ko na isa-isahin. So ngayon, sa tingin ko may hirapan si Laxartis na maabutan yung ganung performance ni Pamoso. Pero respeto kay Laxartis, siya yung pangalawa, tama ba? Siya yung pangalawang kampiyon dito sa liga na to. Bigyan natin ng respeto, syempre. So game. Yung nakaraang kong laban, pasensya na. Kung yung mga inaasahan nyo, di ko nagawa. Nagpulang, nagpabaya. Kaya yung karma, bumabalik na nga. Pero tama na sa drama, tama na awa, dahil mali nga parating pa lang. Yung di naman nawala. Kaya sabi ko, Lums, isa pa nga. Gigisingin ko lang yung matagal nang natutulog sa banga. Yung lax na walang iya, agresibo, yung di nagkakalat-kalat. Ibabalik, walang alter ego, pagkat kami na to lahat. Tapos, pagkat kami na to lahat, kaya naghanap ng katapat. Pero ba't? Ito yung nilapag. Puta, di ko to ka-rival. Porket bagong kampiyon, na pinakawala kwenta na finals. Kasi nung finals namin, solid yung reaction. Bawat para pang pagising. Nung finals nyo, kinang-ina si Enigma, parang gusto na lang mag-swimming. Nung finals namin ni Charisma, mga linya, talagang balikan ng sakit. Nung finals yun ni D-Prop, si Kuya Shernan, nagbilang na lang ng batik. Gago. Si
Kuya Sherna, nagbilang na lang ng batik. Si Kuya Sherna, nagbilang na lang ng batik. Nung finals namin ni Charisma, si Kuya Sherna, nagbilang na lang ng batik. Tangin, ang dami kasing batik. Ulit mo na. Nung finals namin ni Charisma, mga linya, talagang balikan ng sakit. Nung finals yun ni D-Prof, si Kuya Shernan, nagbilang na lang ng batik. Tangina mo. Nawala. Ano daw? Ano daw? Ayan. Tangina, ginaba ah. Tapos, bilang na ng batik. Nag-choke. Yun lang. Paano ba naman? Yun, ino mo. Paano ba naman? Sobrang wak nitong pamoso, parang kantang wala sa tono. Badang na mas nabobo, sa multi ka raw tumutodo, pues tarang sa bawat holo. Ngayon, itong duelo, parang daga laban sa toro. Diwata nila pag kay Goro, parang bagong pisang balot na tinapat nyo sa komodo. Bawat atak kumukombo, mga tira uswak, walang palobo. Kahit anong taas, tsak lagapak lang tong higante. Parang brain cancer kay Mutombo. Papalpak lang tong banong to. Klik-klak, bang dyan sa bungo mo. Sniper man tong may pamoso. Anong pala kay Sakamoto? Sakabobo. Ganda sana, no? Malas mo. Sa lugar ko ginanap. Sorry, tol. Delikado ka sa bukid. Tamang sak, 44. Kaya kahit anong Sayang. buti mo dyan, gago apo ka rito. Kayo, di mo alam, sigot sa aming kagubatan. Apokalipto! Galing. Di ko sa'yo, tol, kaya gago wag kang mapanatag. Kung puro talo ko nung nakaraan, pues ngayong gabi, di ako payag. Pumasok ka ng pulo, dito mo napiling magbida. Huwag kang mag-alala. Total pamoso ka, di ba? Kaya sa susunod na rounds, papakilala pa kita. Tayo pa lang ba? Sayang. Ang lakas, tangik. Ang lakas nun. Kung naitawid ni Lax Artist yung round 1 niya, baka tumabla pa siya dito or baka makuha niya yun. Mas nagustuhan ko pa, ito, to be honest, mas nagustuhan ko pa nga yung mga references ni Lax Artist dito eh. Lalo na yung pamoso, yung mga jokes niya, mga pasundot-sundot na jokes na nagbilang ng batik daw si Shernan. Kaso doon nag-joke eh. Ang tagal nun. 'Di ba? Akala ko hindi na totally mababawi ni Lax Artist yung choke niya na yun. Pero I was wrong, guys. Kasi after ng choke niya, nagsunod-sunod, 'di ba? Multis niya. Ando, nakita naman natin yung Sakamoto, yung Apokalipto na schema. Nagustuhan ko yun. Sayang kasi alam kong may bitaw eh. Alam kong may bitaw yung sulat ni Lax Artist dito sa round 1 niya. At sa tingin ko, if ever hindi nag-choke si Lax Artist dito, sa tingin ko possible na tabla pa yon. Or baka sa preference ko, kung naging okay yung delivery niya, naging okay yung performance niya, malinis, baka ibigay ko pa yun sa kanya. Kasi nga mas natripan ko yung mga references ni Lax Artist. But, what's done is done. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, nag-choke si Lax, nakakapanghinayang, yes, pero kahit paano nailapit naman ni Lax Artist yung sulat niya doon sa performance ni Pamoso, even nag-choke siya. Okay? So, supposedly perfect 10 parehas, pero ang laki ng choke na yon. 10-8 in favor of Pamoso, pero mad props kay Lax Artist. Instead of 7 points or 6 points ang ibigay ko doon, nabawi niya yon dahil sa lakas ng mga after choke lines niya. Lakas nun. Nagustuhan ko yun. Ang ganda ng mga references niya. So, I think magandang panimula pa rin. Okay? Kahit pa paano, yung choke niya nasa gitna. So,
may time pang makabawi si Lux at ayun nga yung nangyari. 'Di ba? Nabawi niya yon, pero still kay Pamoso yun. Kasi nanghinayang ako. Ang ganda nung round doon ni Lux Artist. Pero okay, may round 2 pa, Lux bawi. So, Pamoso kailangan wag siya maging kampante dito. Pero round 1, Pamoso yun, 10-8. Sabay na natin. Nag-joke. Kasi sinabihan si Sherna na batik. Amats ba to? Nagpatugtog lang ng salamin. Ayun, bumounce back sa'yo. Oh! Okay. Agoy. Pangalawang ano natin ni Pamoso Pangalawang room shaker rebat na to 'Di ba? Yung una, yung kay Martry, yung Max. Nailuwa mo na yung Max. Ano 'yan, 'di ba? Yung bars, nailuwa mo na yung Max. Although di magka-rhyme pero pasok Tapos ngayon eto. Nagpatugtog ng salamin, nag-bounce back sa'yo. Boom! Batik. Amats ba to? Nagpatugtog lang ng salamin. Ayun, bumounce back sa'yo. Oh! Ina. Okay, not na. Yo, Wasak. Battle of the Champions ulit. Matapos yung champ ng 2019, malamon. Pero kung tinalo mo yung C-Rhyme na tuyot, ibahin mo tong reigning champion. Reigning Kasi champion. leeg ni C-Rhyme. Ganado to manlait. Tanga, mahaba din leeg mo, mas mataba lang yung kay Casper. Ano sa tingin mo dyan, maiksi? Huwag ka nga magganong angle. Di mo alam pag nakaganto ka, para kang camel. Neck mo. Yan yung bara niya kay C-Rhyme na ninakaw niya kay Dave Denver. Gara ng galawan. Para kang si Maxis Nicey kasi ginaya mo yung Joker. Para sa tawanan. Pati yung bare hands na linya ko dati sa Suprema, laban nila ni One Light Ace, binanggit niya yung barang yan. Narinig na yun sa korte Ano idadahilan mo? Trial lang? Total ninakawan mo ko ng punchline sa akin, magmumula ang karma. Bare hands ko mag-iiwan sa'yo ng black eye hanggang magmukha kang panda. Ikay Magna, sa mga detalye kong nilatag, di mo yan matatanggi. Tsaka paano mo sasabihin sa kamay mo galing yung bare hands, di ka naman nag-iwan ng marka sa tree. Sa lahat ng karakter mo binanggit sa battle, isa lang tugma sa iyong skill. Walang iba kundi si Colossus, mapaliig man o kamay, di ka papahuli kung usapang steel. Still, Ang tigas mo din. Pero nung battle yun ni Batman, itinanlumo kapatid. Yung Creo nag-assemble, ikaw nadurog sa tabi. Sumambulat buong grupo at sa dulo na tamo mo masakit, lalo nung dumikit sa likod mo yung 5 na parang pugo na tamit. Madugo ang nakamit, yung tong dating pugo represent ang mistulang bitch na kinakasta. Pinadibadi ng 5 katao, yung pugo lang dapat ginambang siya. Minalas talaga. Natabunan yung artist at gusto na netong umayaw. Nawala ng kulay yung lapis, yung artist, yung crayon na gumalaw. At nagmukhang tungaw. Kasi di niya Technical, alam yung kanan. Kala ko nga nung una ng mind games, pero huwag kang mag-alala kung bahala sa'yo, gamit punches, dadalhin ka nito sa right place. Gusto na sa flip-top nakabalik, kaya sinubukan niya mag-all in. Kaso nung narinig siya ni Anigba na boring, sabi ni boss, bobo ka talaga Lax, putya, di mo alam yung kanan, huwag ka nang umasa ng zoning. Kaya gugulpihin na lang kita dito para walang butas kahit yung video na to'y i-replay. Tanggapin mo sa back, kaliwat kanan hanggang mawala sa isip ko yung salitang either way. Ang tagal mo na sa pulo, pero di mo pa rin alam kung sa kalulugar, kaya di ka nire-respeto. Patunay lang yan na kahit kampiyon ka dito ay wala kang sariling pwesto. Kaya bilang heads up, tagpasin niyang ulong panay lang katangahan. Mas mabuting ako na sa liga kumatawan para umusad ka pa kanan. Nagkatitulo ka, heads up, tagpasin niyang ulong panay lang katangahan. Mas mabuting ako na sa liga kumatawan para umusad ka pa kanan. Nagkatitulo ka lang, pero walang bilang sa labanan. Kung right sa pulo, di mo alam, pues aalisan kita ng karapatan. Time. Ano ba? Kaya natin. Okay. Para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Pams. Sa round 1 kasi makikita natin yung pagkakadikit-dikit
ng mga punchlines ni Pams tsaka mga haymakers eh. Okay? So, ang ibig ko sabihin, yung 4-bar set ni Pams, worth it or worthy dun sa pagdating sa pinaka fourth. Gets? Ngayon, sa round 2, parang mas mafe-feel mo, mas mararamdaman mo na naka 4-bar set si Pams kasi sometimes hindi ganoon ka worth it, hindi ganoon ka worthy yung dumadating na suntok. So, mas matagal yung dating ng suntok dito sa round 2 ni Pams compared dun sa round 1 na sunod-sunod. Ganun lang kasimple. Hindi ko na iisa-isahin yung mga lines na nagustuhan ko. Ganun na lang, general na lang guys. Kasi bigyan natin ng syempre ng respeto yung dalawa. Parehas kampiyon yan. So alam natin na quality yung mga punchlines, yung mga sulat niyan. So depende na lang sa makakarinig kung na-appreciate nila yun. At tulad ng ginagawa natin para sa akin, mas concise yung round 1 compare dito. Sa round 1, mapapansin natin na even slow start si Pams dun sa round 1, unti-unti niyang kinuha yung momentum, yung performance sa pamagitan ng maayos na multis, na punchlines, na angles, na mga references, 'di ba? Nakita natin at hanggang sa dulo naging malakas 'yon. Pagdating sa round 2, may rebuttals na okay, nakuha niya yung momentum doon, pero after nun sa pagpasok doon sa sulat niya, I think nagkaroon ng pagbagal, 'di ba? Medyo mabagal yung start ni Pams kung paano niya kunin yung momentum, pero ayun pero mas nakita ko pa rin yung haba ng setup kasi nga sometimes hindi ganoon ka worthy yung pinaka punchline niya dun sa mga ginawa niyang setup. Pero may mga iilan pa rin na solidong pumapasok para kay Lux. 'Di ba? So syempre hindi ko dinidisregard yung mga ganong detailed sa sulat ni Pams. Okay? Pero ngayon sa magiging round 2 ni Lux, I think if maging malinis at maulit niya yung ganung performance, ganung kalakas na sulat sa round 1 niya, sa tingin ko may tulog yung round 2 ni Pams dito. Pakinggan natin. Yo, round 2. Yung pulo, kamusta na? Kamusta na mga pare? Dami na mga bagong MC, pati mga bagong segment. Ay, dami na nangyari. Pasensya na ako sa round na to. Ako'y medyo makikisali. Gusto ko lang naman ipakilala itong mahusay kong kumpadre. Kasi sobrang sipag ni Pamoso. Meron siyang sariling negosyo. May food business yan. Solo lang, walang kasosyo. Mga pagkain niyang binibenta, bagong-bago, walang luma. Meron siyang tinjang french fries, bago lang. Bagong pulot lang sa lupa. Meron din siyang tindang burger. Yung pati gawa sa mahiwaga na karne. Solid din pare. Kaso nga lang paggabi, bubulungan ka ng karne. Tulungan mo kami. Kaya pala konti lang tao sa Valenzuela. Gago. Grabe ka na ya. Pero mga putrip niyang dala, malinis talaga. Wala siyang kinamay. Lahat yun pinaa. Kaya pala sabi mo, natural yung footlong nyo, tol. Footlong. Ganda ng surfing mo. Parang motor. Pero speaking of food trip, Okay. sobrang mapagbigay pa nga to. Sabi niya kay Juan Lacy, di lang kita basta pinatikim. Minukbang pa kita gago. Gets ya? Ulitin ko. Remix. Di lang kita basta pinatikim. Minukbang pa kita gago. Oh my God! Yan si Ervin Pacalda! Ang bagong kampiyon, mukbangers ng burata. Pero stop! Mabalik tayo sa konsepto, pare. Kamusta na? Relasyon nyo nung dati mong kumpadre, si Unico. Yung dati niyang kabady nung nagsisimula pa siya. Dati, kapit bisig pa.
Ngayon, pipit-balikat na. Pinakilala sa sunugan, sa Suprema, hanggang yung flip top, abot kamay na ng putang inang yan. Pero nung minatamata na si Unico, lumaki na ulo mo, binraso yung kaibigan para yung pagiging pamoso, pangatawanan na. Sabi mo si Looney Idol mo mag-rap, diba? Anyari na. Eh, ba't nung nahuli yung best friend mo sa parking, nakipag-nego ka kagad sa iba? Sabi mo, dos por dos kayo someday. Tapos biglang nagtablahan, Diyos ko! Reverse four of spades, iniwanan yung unique para sa sarili niyang mundo! Iba talaga magagawa sa'yo ng kasikatan. Either matututo kang magnakaw ng linya, o mang-iwan ng kaibigan. Mga bagay na sa sarili mo, di mo inaasahan. Sila na mismo katunayan, mapa-famous o unique. Di mo yan kailangan kung wala ka rin namang ginagamit na puso sa paglaban, fame whore. Time? Tayo mo ba? Pahinga natin. Yun! Ayun ang magandang tapatan. Di ko alam kung mag-agree kayo dito, but I think I'll go with Laxartis sa round 2. Unang-una, parehas silang may ginamit na references na I'm not aware. 'Di ba? Yung gumamit si Pamoso kanina ng reference about last battle niya, yung Creo, yung Batman, 'di ba? Yung ganong reference sa round 2 ni Pams, 'di ba? So para sa akin, okay naman yung ginawa niyang atake doon. Pero sa tingin ko, hindi naging ganon ka-convincing yung pagkaka-deliver niya. Kasi parang question mark pa rin sa akin yun eh. Kumbaga, ano yung tinutukoy ni Pamoso doon sa sa angulo na yun? Ano yung punchline doon? Ano yung basta may question kasi hindi ako aware doon sa laban nila ni Laxartis tsaka ni Batman. So, I don't have any idea on of ano nangyari doon. Pero if na-deliver ni Pams ng maayos yun, baka makasunod pa ako. Pero sa tingin ko, hindi naging ganon kaayos yung delivery or hindi lang talaga naging understandable yung ano na yun, yung line na yun. So, parehas lang may ganong linya, pero sa tingin ko, mas na-deliver ni Laxartis yung ganong content niya. 'Di ba? Yung angulo ni Laxartis about kumpare si Unico. 'Di ba? Isa 'yon sa mga nakita kong na-deliver ni Laxartis na angulo na sobrang effective. Kasi to be honest, hindi ko naman alam kung totoo bang magkumpare sila, kung totoo bang pinakilala sa Suprema, sa Sunugan, I don't know eh. Pero the way Laxartis delivered those lines were very effective at, di ba? Ang ganda ng mga reference na ginamit niya. Yung kumpadre, nakipagnego ka kaagad, dos por dos, di ba marami. So sa tingin ko, mas mabigat yung mga punto ni Laxartis sa round 2. Malinis niya pang naitawid yon. Nagustuhan ko pa yung kung paano niya i-deliver yung mga ganong lines para kay Pamoso. 'Di ba? Ang linis, ang ganda nun, sobrang nagustuhan ko 'yon. Perhaps sa round 2 ni Pams, pero I think round 2 will be Laxartis. Okay? So the only question here is ano yung score? Kasing lakas ba ng round 2 ni Laxartis yung round 1 ni Pams? Hindi. Mas malakas pa rin yung round 1 ni Pamoso. Okay, so 10-8 sa round 1. Ngayon naman, it's 9-8 in favor of Laxartis. So, that's 17-18, 1 point. Round 1, Pamoso, malinaw, nag-choke si Laxartis doon. Round 2, dumikit. Laxartis yon in terms of effectivity at delivery. Tsaka yung mga ginamit na angle at references. So, rounds 1 and 2 tie. Round 3 will be our deciding round. Tignan natin. Ay,
Nung pinag 1 minute siya ni Enigma, may patutsyada pa kay Charisma. At least dito tinalo ni Bagsik, parang gago. Tanga kung pinaglaban din kayo ni Bagsik, ikaw yung pangalawa niyang panalo. Tanginan to, bitter kay Charisma. O baka naman, inggit sa trato. Pinakalaban niya kasi sa titulo, simentado na sa flip top, samantalang siya tablado. Ooh, Kaya yung shit. susunod kong para kay Lax, lalong maiinggit tong champion. Kasi yung nagbagsak sa kanyang class, si Charisma pa naglibing nung ahon. Kasi si Charisma pa naglibing nung ahon. Oo nga, no? Oo nga, may punto. Kasi 'di ba, Lux Artist versus Charisma sa titulo 2022, panalo si Lux Artist doon. And pareha sila pareha silang nakapasok sa flip top as special pick, 'di ba? Pinaglaban si Class G at Ruffian. Pinaglaban si tama ba? Class G Ruffian. Ay, hindi, sorry. Pangalawa na pala 'yon, no? Class G versus Lux Artist. Tapos sino ba yung kalaban ni Ruffian nun? May kalaban si Ruffian eh. Basta, eto na lang, dito lang tayo mag-focus. Class G tsaka Lux Artist. Yun yung parating pa lang kami. Yun eh. 'Di ba? Tapos ang pino-point out ni Pamoso dito na yung tumalo sa kanya sa finals na si Charisma sementado dun sa flip top, at yung tumalo kay Lux Artist na si Class G tinalo naman ni Charisma. 'Di ba? So maayos na reference 'yun. Lalong maiinggit tong champion. Kasi yung nagbagsak sa kanyang class, si Charisma pa naglibing nung ahon. Kasi si Charisma pa naglibing nung ahon. Ay, wala pala siya nun. Pagpasa, di umaattend kapag may event yung liga. Ano ba tong special pick mo, Enigma? Umaasa na lang sa balita. Piruin nyo, hanggang day 3 yung ahon. Yung venue malapit lang sa Manila. Yung totoo, parating ka pa lang ba o wala ka nang mukhang maipakita? Hindi na siguro kasi bukod sa choke, basic rhyming at pangit na lazy writing, yung second sight event, pang hip-hop, siya naka-low budget ng SB19. Kahit di naman maudlot mga tuldok niyang iiwanan, daig pa niya ang naumpog sa mga lusob niya ilagan. Kaya yung Lux ay yung bugbog pagkat bugok sa lirikalan, lamang pa kasi yung hawak niya sa buhok kaysa suntok na binitawan. Kapwa tayo nagkalat sa debut natin at alam kong hindi yun nice thing. Pero yung round 1 ko ng tryouts, kayang panisin buong 3 rounds mo kay Class G. Bawi ko din nanas ni Mark 3. Pinasampa ulit at pinatunayang kumitid ako sa ganto. Ikaw na hambing na kayuni ko, tinamad na bumirit sa takbo habang nanatili ka sa parking. Ako dito tumigil drive ko. Oo, tuloy-tuloy hanggang mapuntang gubat at dito sumungkit ng kampyonato. Samantalang ikaw, bihira na bumatil, di pa rin epektibo yung durapo. Kaya yung sablay mo ng second sight, takpan mo ng sipag. At maging magaling palalo, hindi yung panay titig ka lang sa kalaban, baguhin mo rin tingin sa'yo ng tao. Dahil sa'yo, minamaliit MCs ng pulo, tinuturing na mahihinang nilalang. Yung sa salitang sorry, yung sin ibinaan. Imbis agad na lang linya iparamdam. Kung talagang sincere ka dito sa scene, dapat ipakita mo na lang. Lakas pa ng loob ng gate kid. Si Batman daw di tinanggap sa Lotus. Yan ang hirit ng bano. Kaso nung nilabas poster ng ambush na sorpresa tong mahilig magtago. Kaya pagiging champion niya, bogus. At ang matindi, alam nyo, kung sino pa yung may jersey na bonus sa ibang liga, hindi makalaro. Pagkatapos namin mag-champion ni Prince Rebecca Motus, para tong liga lalong iangat. Para sabihin, hindi porkit may martyr dito, pare-parehas na lahat. Samantalang ikaw nag-tryout sa PSP, TF na sa isip, binakat. Hinangad na magpangil sa pangil kasi sa FP, di na kinagat. Pero seryoso, kung gusto mo talaga tumanggap ng sobre na may perang kalakip, ipakita mo tubong bukid ka, huwag kang tumigil sa pagtanim. Paalala ko lang, kampiyon ka dito. Kaya dapat mong tiyagain. Kasi bago mo makuha yung bunga ng tagumpay, dadaan ka sa pagkabigong masakit. Kaya sa next chapter, boy, parating. Alam kong iiwanan mo na yung linya naging laughing stock sa iyong karir. Pero pasensya na, kailangan muna kitang i-welcome sa bagong body bag of the year. Yung bag, kain na natin! Woo! Hindi, round 3 muna tayo ni Lux. Okay? Round 3 muna ni Lux. Pamoso, pamoso, pamoso. In the place to be. Or should I say,
famous one, the Apex wannabe. Style Okay. ni Gadiente, gayang-gaya. Kuwang-kuwa yung balangkas. Pero di-skip pa rin yung rounds, parang mahabang patalastas. Ako'y malabong mabatras ng gaya mo, di ko antas. Ito wannabe Apex, gagawin ko lang talampas. Okay. Kasi sabi niya, pwede mo magaya yung tunog, pero di yung kaalaman po tapete. Kasi si Perni, Marlon, pero Samar, grabe ka naman, Apex Candaleche. Sabi niya ba naman kay Eds, tingnan natin ko sa SS ko, kayanin mo maging stay strong. Ha? Kayanin mo maging stay strong? Tibay ah! Tapos kay Matri, hambog siya. Kayanin mo maging stay strong. Pugin ang ina, tinalo mo pa si Matri sa maging be humble ka. Pero pinagtanggol niya ako kay Eds. Naks, salamat Kuya Pams. Pero tanong lang, hindi mo kaya ginamit yung pulo nung round 3 mo nung semis? Ikaw kaya yung nag-advance? White noise ang puta. Huwag mo nga kaming aningin. Bait-baitan pa, alam naman naming mapanlait ka rin. Kasi sabi mo kay C-Rhyme, kasi sabi mo mahaba yung leg ni C-Rhyme. Nakakahiya naman sa leg nating tatlo. Pasalamat ka, naging tao ka eh. Alam mo, dati kang kalso. Kulay barnis na mahaba leeg. Konti na lang, puno na to. Kaya nung pinapanganak ka, akala ng doktor, nasa lubsob lang mama mo. Tapos, ang laki ng tenga Gago. ni Dipro, ba't wala nagtaka na kuminggil? Mm. Sa laki ng tenga ni Dipro, wala na magkasya na helmet. Tinugma niya yung angel sa helmet. Sobrang yaks! Tangin ang rhyming yan, naka-holo? Holo blocks? Tamang hanap ng angel sa round, itong wala namang degree. O sige nga, let's see, pag ako nag-angel, suotin mo tong helmet, sabay 360! Di mo ko mahuhulaan, brother. Parang Judas sa lasaper. Kasi kung ikaw, yung Kuya Pams, halimaw daw kung pumatel. Ako naman, Judas Pams, Stephen Chow kung puhasel. Ako naman, Judas Pams, Stephen Chow kung puhasel. Master! Kasi MC ng lahat ng mga liga. Tangina ka! Yun na nga lang titulo ni Makoy, inagaw mo pa! Pero di ba dati maliga ka? Anong nangyari, Lintek? Dating founder ng Siksik Bara, pero ngayon saan-saang bara ka na Tumisiksik. nakikisiksik. Pero dito sa Pulo, tanggap ka namin, Chong. Kahit anong mangyari, the show must go on. Dito lang kami sa likod mo. Ilang beses ka mang bumalento. Basta lagi mong tandaan, kayanin mo mag-stay strong. Kaya pala pa! Tong inang hirap nung round 3. Ang hirap nung round 3 guys. Medyo nahihirapan ako doon. Wait lang. Kailangan ko muna i-absorb yung mga bara na yan. Pero meron naman na akong meron na akong gustong i-explain. Sige. Pamoso yun. Round 3. So, 1 and 3, Pamoso. Round 2, bibigay ko yung kay Lax. So, bakit? No? Bakit natin ibibigay kay Pamoso yung round 3? Unang-una, yung mga actually, parang may pagka alam mo yun, may pagka-personal pero personal na hindi may nadadamay kumbaga personal na puso yung inaatake. Ganun yung ginawa ni Pamoso na nawala ka sa liga, bitter kay Charisma, yung tumalo sa'yo, tinalo ni Charisma nung ahon, diba, yung atake ni Pams sa puso so sa tingin ko medyo kahit ako personally medyo masakit yung part na tinalo mo si Charisma, pero si Charisma sementado na sa flip top, tapos yung tumalo sa'yo tinalo pa ni Charisma. At some point mabigat na punto yun and sa tingin ko isa yun sa mga naging reason kung bakit may +1 si Pamoso para sa akin. Tapos yun, binreakdown niya, diba? Binreakdown niya and sa tingin ko isang solidong
mga punto yung nagawa ni Pams doon. Sa round 3 ni Lux, hati. Nag-umpisa sa jokes, tapos technical. So, effective yung jokes at effective rin yung technical na ginamit ni Lux. 'Di ba? Possible nga makuha niya yun. Either way yung round 3 eh. Pero alam nyo kung ano yung isa sa mga rason kung bakit binigay ko kay Pamoso? Linis ng performance. Malinis yung performance ni Laxartis sa round 2. No doubt. Pero round 1, umpisa pa lang may choke na. Round 3, wala siyang choke. Pero may mga stutters. May mga inuulit siyang lines para makapasok or makabuelo or makapa yung next na line. Ganun eh. So, sa ganito, high, alam mo yun, mataas kasi yung kalidad ng battle na to eh. Although wala siya sa tournament, yung match up on paper, alam mo yun, mataas yung kalidad, mataas yung ina-expect, kasi nga mga kampiyon to eh. So, yung stutters na yun, yung slip-ups na yun, kailangan makita yon sa ganitong klaseng battle kasi nga champ versus champ. Tsaka ang unfair eh, kasi malinis na itawid ni Pamoso yung 1, 2, and 3 niya. Medyo lumaylay lang si Pamoso sa round 2 eh. Si Lux naman, dun pa lang eh, nag-choke sa round 1, nakabawi sa round 2. In fact, binigay ko pa nga sa kanya yon. Round 3, walang choke pero may mga stutter. So dun pa lang eh. Overall, kahit overall mo siya tignan, makikita mo na deserve ni Pamoso yung battle na to. Okay, so dumikit eh kasi naging maganda yung approach ni Laxartis sa round 2. Pero sa round 3 sa tapatan, linis ng performance Pamoso. Nagkaroon lang ng ibang estilo ibang elementong pinakita si Lux dito sa round 3. Pero I think the end game was to give this game battle to Pamoso. Yun lang. Hindi ko siya pwedeng sabihin na either way eh, 'di ba? Tumabla lang siguro sa first 2 rounds, pero I think Pamoso pa rin 'yun eh. 'Di ba? So, I don't know kung paano niyo nakita yung battle, kung paano niyo napanood, kung paano niyo ginudge, pero sa tingin ko hindi ko pwedeng sabihin na either way siya kasi kung titignan mo siya as a whole, bigger picture, I think Pamoso eh. Overall eh. Sa linis parang ng performance, especially sa round 1, Pamoso na yun. Ang laki na ng agwat doon. Sa round 2, although binigay natin kay Lux, I think, pa rin yun eh. Dikit pa rin yun eh. Tapos sa round 3, linis ng performance pa rin. 'Di ba? So, final score, 10-8. 10-8 and 9 siguro. 10-8 and 9. And that's 27 points for Pamoso. Kay Laxartis naman 8, 9 and 8, and that's 25. Okay, so 27 to 25 in favor of Pamoso. 1 and 3 Pamoso. Round 2 Laxartis. Tarap patilig, reward kay Madam Early Shout. Top par kay Par sa pagpapayaro ng venue. Ang boto ng Orado, 2-1! Wow! 2-1. Isipin mo. 2-1 guys. Sino panalo? Para kay Pamoso. Isipin nyo. Kung hindi nag-choke si Lux sa round 1, kanya pa tong battle na to. Diba? Shit. Sayang yun, Lux. Nakasibak ka na sana ng 2 kampyon. 'Di ba? Ang gandang bawi sana noon kasi 'di ba isipin mo, natalo mo yung 2019 champ, tas natalo mo yung recent or bagong kampyon lang ng 2024, 'di ba? Isang round lang yun, no. Ako yung nangihinayang kay Laxartis dito. Shit. Pero yun, congrats kay Pams. Boto ko Pams naman talaga yun dahil nga sa choke eh. 'Di ba?
maraming salamat kay Lax Artist. Solid, sayang lang yung round 1, pero feeling ko tikit lang yun. Gusto lang i-shoutout si Sir Nico Manning. Realist GBF siya. Ako yung ulo ng mga Lax para sa akin. Round 1 ng show siya, pero parang yung mga dulo na nahabol na yan. Nahabol. Na dapat. So medyo tinapos yung round 1. Mm. Dahil parang nag-build na parang masaya sa round 3. Tapos yung round 2, yung rabat ni Pamoso, effective sa round 1 ni Lax. Pero parang yung ulo lang, ginawa ko sa round 2 dahil round 2 naman talaga yun eh. Kaya parang masabi ko pa rin na ganun. Pero para sa akin, mas yung style ni Lax yung round 2. Mas na mas ko lang yung mga yung sa mga sa ritmo na sa tempo na tsaka yung presentation. Ko lang. Patay naman sila sa usaping support para sa akin. Round 2, may ganyung factor lang kaya from this round 3. Pero overall, hindi ko naman siyang laban. Kaya masabi ko solid na battle. Pero 2-3 Lax. Round 1 tabla. 2-3 Lax. Sa mga tayo kaya Pamoso. Bali para sa akin, pinakamalakas na round ni Lax Artist yung round 1 Oh. Kasi sana maging edge yung kay Lax Artist kung hindi ko siya mga minusan. Pero kailangan siya minusan kasi masyadong matagal yun. Nakaka-choke na yun. Pero para sa akin, round 1 tayo pinakamalakas ni Lax. Pero kailangan yung kay Lax kasi dahil sa top performance. Round 2 naman naging na malakas si Lax. Medyo entertaining pa lahat. Which is malakas din. Malakas din yung punto, yung suntok nun. Pero mas lumakas pa siya sa tulong kalahati. Pero kasi, yung kay Kuya Pops ng round, ano siya, consistent. Mula simula hanggang dulo, pero palakas siya ng palakas. So, bali edge yun para kay Kuya Pops. So, bali round 2 dito, sa round 3 naman, edge siya para kay Lax Artist. Okay. Sa round 3 ni Pamoso, maganda yung punto niya. Maganda naman yung punto ni Lax, mas nalakasan niya kasi sa round 3 ni Pamoso. Pero, hindi siya enough para maging game changer. Kaya yun, round 3 ni Pamoso, round 3. Yo, mga unang coordinated tayo, please, para may focus dito. Backward tayo ng pagkahimay ng usapan nila. Magsarap tayo sa round 3. Yan, sa round 3, mas nakumbasa ni Lax at nahigitan pa yung was, pinakita sa 3 ni Pamoso. Pero sa 3, binigay pa rin ni Pamoso yung pakikipagkukuha. Masakit kada landing ng barang nga. Pero ito si Lax parang agresibo rin para ibawi yung na yun. 2, binigay ko yung kay Pamoso. Dahil buong round ni Pamoso, maririnig ko kung paano kumama yung sunto, kung paano niya pinalanding kada i-deliver ng maayos yung rectile Lax. Kaya nakuha yun ni Lax ni Pamoso. Round 1, siyempre, binigay ko yung kay Pamoso dahil sa pag-choke kay Lax. Props pa rin kay Lax, napakalas nun. Round 3 kay Lax, 1 and 2 Pamoso. Okay, so wala akong kaparehas, no? Na 1 and 3 na Pamoso, tas 2 Lax Artist. Wala akong naging kaparehas doon. Either way, magandang battle. Ako yung nangihinayang real shit, real talk sa naging performance ni Lax. Kasi dagdag sana sa collection niya si Pams eh. Kung di lang siya nag-choke sa round 1 eh. Sayang. Bawi, Lax. Sana labanan niya. Dalawang kampiyon na lang hindi niya nalalabanan eh, no? Si Prince tsaka si Baltz. Sana, for sure may Lax Artist versus Baltz yan. Si Shernan pa, si Tito Shernan pa. Matik yan, meron yan. Kay Pams naman, sana kalabanan niya sana may Pamoso versus Rhyme or Pamoso versus Baltz, either on that matches. 'Di ba? So yun lang naman. Ang sarap, no? Ang sarap manood talaga pag ganitong may mga titulo yung naglalaban eh. Kaya sa parating na second sight 15, yung Katana versus Invictus, puta ang sarap panoorin nun. Kanino kayo doon? Abangan nyo yung Judge Jinan Predicts na segment natin sa FB page. Okay, abangan nyo yun. Okay, so yun. Kita-kits tayo sa next na review. Flip top tayo. Balik tayo flip top. Marami tayong re-reviewin doon. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.